Isa lang po akong ordinaryong tao noon. Pero nang matuklasan ko ang bagay na ipinamana ni Lolo dito na nagbago ang buhay ko. Itago niya na lang ako sa pangalang Marco. Nangyari ito noong ako'y 1-0 pa lamang, galing ako noon sa isang baryo sa Capiz, kung saan kilalang kilala ang aming lugar sa mga kwento ng kababalaghan, lalo na ang tungkol sa mga aswang. Ang sabi ng matatanda, may pugad daw ng mga aswang sa gubat sa may dulo ng baryo namin, pero nung mga panahong iyon, ang tingin ko lang dito ay alamat o panakot sa mga batang mahilig magpagabi. Isang gabi nga noon, Kuya Chris, mag-isa lang akong naglalakad patungo sa kagubatan para sana'y mangaso. Ngunit pagdating ko sa bukana ng gubat, nakita ko ang tatlong kaibigan kong sina Diego, Rico at Benito na matagal ang panahon na hindi ko nakita. Nag-usap kami at doon ko nalaman na mga ngaso rin pala sila, kaya napagkasunduan namin na maghanap ng mga ligaw na hayop na maaaring mahuli. May bitbit kaming mga itak, flashlight na dibaterya at ilang mga pagkain. Sa isip namin, simpleng adventure lang yon, pero una pa lang may napansin na akong kakaiba sa mga galaw nila, pero binaliwala ko na lang yon. Pagdating namin sa loob, kakaiba na agad ang pakiramdam ko, tahimik na tahimik ang paligid, pakiramdam ko'y para kaming pinagmamasdan, pero dahil ayokong magmukhang duwag sa harap ng mga kaibigan ko, itinuloy ko ang paglakad. Habang pagitna kami ng pagitna sa kagubatan, napansin namin ang mga kakaibang marka sa puno, mga gasgas na tila gawa ng matutulis na kuko. Hayop lang yan, sabi ni Diego noon, pero halata sa boses niyang kinakabahan na rin siya. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, nakita namin ang isang malaking puno na punong-puno ng malalaking uwak. Hindi normal ang mga uwak na ito, Kuya Chris, may mapupula itong mga mata at mataman na nakamasid sa amin. Ilang sandali pa, bigla akong naramdaman ng malamig na hangin sa aking batok, kasabay ng kakaibang huni mula sa itaas, ganito ang tunog ng huni, tik-tik. Napatingin kaming lahat doon at nakita namin ang nilalang sa itaas ng puno, sa liwanag ng aming flashlight, unti-unti itong bumaba, isang babaeng matanda na may dugo ang bibig at mahahabang kuko ang bumungad sa amin ng gabing iyon. Nagwika ito ng huli na kayo, kasabay ng malutong na paghalakhak. Nagpulasan kaming apat noon, tumakbo kami pabalik sa daan kung saan kami nanggaling, pero parang paulit-ulit lang ang gubat, ang daan na dapat palabas ay tila pabalik lagi sa puno. Hindi tayo makalabas, sigaw ni Benito, pero walang reaksyon ang kanyang mukha. Ilang sandali lang, hindi na gumana ang ilaw mula sa aming mga flashlight. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa aking braso. Lumingon ako pero wala akong nakita. Nagsigawan na kami noon at bawat isa ay nagtatangka ng hanapin ang daan palabas. Sa hindi may paliwanag na pakiramdam, bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw ni Diego. Paglingon ko nakita ko siyang hinihila ng matanda. Nagsimula akong sumigaw pero parang naubos ang lakas ko sa mga oras na iyon. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin, pakiramdam ko kahit sumigaw ako ng sumigaw walang makakarinig sa amin. Si Diego, nakita kong pilit na kumakawala pero parang walang silbi ang kanyang lakas laban sa matanda. Marco, tulungan mo ako, sigaw pa niya, pero parang napako ang mga paa ko sa lupa. Ilang sandali pa, biglang tumalon si Benito, hawak ang itak at tinaga ang braso ng matanda. Bumagsak ang matanda habang si Diego naman ay nakawala. Pero ang sugat ng matanda ay hindi duguan, parang usok lang ang lumabas. Tumayo siya na parang walang nangyari at nagsimulang tumawa ng nakakapangaabot na halakhak. Huwag kayong magpumiglas, isa-isa kayong matatapos, sabi pa niya sabay muling sumugod sa amin. Dahil sa takot, hinila ko si Diego at nagmadali kaming tumakbo. Napansin kong si Rico ay wala na sa tabi namin. Si Rico, nasan si Rico? Natatarantang tanong ko pa noon. Wala nang sumagot kaya nagpatuloy na lang kami sa pagtakbo. Nang makarating kami sa isang bahagi ng gubat na tila hindi pa namin nakikita, nakita namin ang isang maliit na kubo. Ang paligid nito ay puno ng kakaibang amoy parang nabubulok na karne. Napatingin ako sa lupa at doon ko nakita ang mga maliliit na buto na tila mula sa hayop pero may mga bunguin na hindi pangkaraniwan ng hugis. Saan tayo pupunta? Tanong ni Benito. Maya-maya pa ay bigla naming narinig ang boses ni Rico mula sa kubo, sumisigaw ito ng tulong. Nang mga oras na yon, sigurado akong siya yon. Hindi dalawang isip si Benito at sinubukang buksan ang pinto ng kubo, subalit bago niya ito magawa, bumukas ito ng kusa. Ang loob ng kubo ay napakadilim pero kita ko ang hugis ni Rico na nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Mabilis ka na, dalian mo, sigaw pa ni Diego noon.
Ngunit nang lumapit kami, napansin ko ang kakaibang itsura ng kanyang mukha, maputla siya at ang mga mata niya ay parang wala ng buhay. Lumapit si Diego para hilahin siya pero nang hawakan niya si Rico, biglang nagbago ang anyo nito, naging isang nakakatakot na nilalang na may mahabang dila at nakangangang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Hindi ko alam kung paano kami nakatakbo palabas ng kubo, lahat kami ay sumisigaw pero naramdaman ko na parang mas lalong lumalapit ang huni ng tiktik, ang paligid ay mas lalong dumidilim at ang hangin ay parang nagpapabigat sa bawat hakbang namin. Nang tumakbo kami malayo sa kubo, halos hindi ko na makita ang daan. Si Diego at Benito ay nasa unahan pero kahit anong bilis ng aming takbo, ramdam kong may sumusunod sa amin. Ang huni ng tiktik ay palakas ng palakas at ang bawat hakbang ko ay parang may kung anong malamig na humahawak sa mga binti ko. Bilisan nyo, sigaw ni Diego habang patuloy na tumatakbo. Pero bigla siyang napatigil ng matapilok ito sa isang ugat ng puno at kaagad na bumagsak. Humingi siya ng tulong sa akin habang pilit na bumababangon. Tumigil si Benito at tinangka siyang buhatin pero bago pa man kami makalapit, nakita akong may isang anino na dumaan sa likuran ni Diego. "Huwag kang lilingon," sigaw ko pa noon sa kanya pero huli na, isang matulis na kamay ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran at hinila siya papalayo. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Diego pero ilang segundo lang tumigil din ito at hindi na namin siya muling narinig pa. "Tumakbo ka na, Marco," sigaw ni Benito kaya naman tumakbo ako kahit pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko. Sa bawat hakbang parang naririnig ko ang mga boses na nawala naming kaibigan, si Rico, si Diego na parabang tinatakot ako at pilit na pinapahinto. Nang marating namin ang isang maliit na burol, bigla akong napansin na wala na si Benito sa tabi ko. "Benito," tawag ko pero wala akong narinig kundi ang huni ng tiktik mula sa aking likuran at doon ay nakita ko si Benito mula sa malayo, nakadapa siya sa lupa at parang may kinakain. "Benito, Benito, tumayo ka dyan." Pero nang lapitan ko siya, tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang kanyang mukha, siya yon pero hindi na rin siya, ang kanyang mga mata ay wala ng puti at ang kanyang bibig ay puno na rin ng dugo. "Tapos ka na, Marco," sabi pa nito ngunit hindi na yon ang boses ni Benito. Bigla siyang tumakbo papalapit sa akin. Sa sobrang takot hinagis ko ang hawak kong itak at tumakbo pabalik. Hindi ko alam kung saan ako pupunta basta tumakbo lang ako ng tumakbo. Maya-maya pa nakita ko ang isang sinag ng buwan na dumaan sa mga dahon. Ang liwanag nito ay bumagsak sa isang maliit na daanan palabas ng gubat. Sa sobrang desperasyon tinahak ko ito kahit hindi ko alam kung saan ito patungo. Paglabas ko sa gubat, tumigil ako sa isang sapa at doon ko lang napagtanto ang nangyari. Ako na lang pala ang natira, nagsimula akong umiyak noon at hindi ko alam kung dahil sa takot sa lungkot o sa guilt na hindi ko sila natulungan. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko'y tapos na ang bangungot ko, ngunit hindi pala ganon kadali ang pagtakas sa pugad ng mga aswang. Kahit nakalabas na ako ng gubat, dala ko pa rin ang takot at alaala ng nangyari sa loob. Pagbalik ko sa baryo, agad kong sinabi ang nangyari sa mga kaibigan ko, pero ang sagot ng mga matatanda ay hindi ko inaasahan. "Wala kang kasamang pumunta sa gubat, nakita kita sa beranda kung mag-isa ka lang na umalis," sabi ni Mang Pablo, isa sa mga pinakamatanda sa amin. "Ano ang ibig niyong sabihin, magkakasama kami, hindi niyo ba sila hahanapin?" Koon na nanginginig pa rin sa kaba. "Ang tatlong kaibigan mo matagal na silang nawala, Marco, 3 taon na silang kinuha ng mga aswang," sagot pa niya. Parang binagsakan ako ng langit at lupa, hindi ko alam kung niloloko lang ba nila ako o totoo ang sinasabi nila. "Kung sila nga ang nakita mo, hindi na sila yon. Ang mga palitaw na aswang ay kaya nilang kopyahin ang mukha ng tao. Kung gugustuhin nila, dagdag pa ni Aling Maria ang albularyo ng aming baryo. Maaaring pinaglaruan ka, magaling magkunwari ang mga palitaw, Marco. Ang ganitong uri ng aswang ay nagmumula sa isang matandang lahi ng aswang o bahagi ng mas matataas na uri ng nilalang sa mundong supernatural. Ang kakayahan nilang magpalit anyo ay dahil sa mahika at ritual na natutunan mula sa kanilang angkan." Lumipas ang mga araw ay hindi pa rin ako matahimik. Sa bawat gabi naririnig ko pa rin ang huni ng tiktik kahit nasa loob ako ng bahay. Minsan pa nga napapanaginipan ko si Benito. Nakatingin daw ito sa akin mula sa gubat duguan ng mukha at sumisigaw ng, "Marco, tulungan mo kami." Hindi na po ako nakatiis noon. Isang gabi nagdesisyon akong bumalik sa gubat. Alam kong delikado pero hindi ko kayang iwan na lang sa kawalan ng nangyari sa mga kaibigan ko. Hindi rin ako naniniwala sa sinabi ni Aling Maria. Ang nasa isip ko noon imposibleng makopya ang mukha ng mga kaibigan ko.
Bitbit ko ang isang itak, isang lampara at isang bote ng langis na nabendisyonan ni Aling Maria. Kung babalik katandaan mo, huwag kang magtiwala sa nakikita mo. Ang pugad ng mga palitaw ay puno ng panlilinlang, paalala niya bago ako umalis noon. Pagpasok ko sa gubat agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Ang dating tahimik na paligid ay punong-puno ng ingay. May mga alulong ungol at halakhak na parang nagmumula sa lahat ng dako. Pero hindi ako nagpatinag. Pinilit kong hanapin ang daan pabalik sa kubo kung saan ko huling nakita si Rico. Habang naglalakad nakita ko ang mga pamilyar na marka sa mga puno parehong-pareho ng mga nakita ko nung una. Ilang sandali pa narating ko ang kubo, ang paligid nito ay amoy bulok pa rin at ang lupa ay puno ng mga buto. Bago ako makapasok narinig ko ang boses ni Diego, "Marco, tulungan mo kami." Dahil doon ay napahinto ako. "Diego, nandyan ka ba? Ikaw ba yan?" Tanong ko pero bago ko pa masabi ang iba biglang bumukas ang pinto ng kubo. Sa loob nakita ko ang tatlong kaibigan ko nakaupo sila sa sahig yakap ang kanilang mga tuhod at umiiyak. "Bakit mo kami iniwan?" Tanong ni Rico habang ang dugo ay tumutulong mula sa kanyang bibig. Hindi ko kayo iniwan, sinubukan kong tumulong, sabi ko pero habang tinitingnan ko sila unti-unti silang nagbago ng anyo. Ang kanilang balat ay naging maitim, ang mga mata ay namula at ang kanilang mga ngipin ay naging matutulis. "Sumama ka na sa amin, Marco, sumama ka na sa amin," sabi pa nila ng sabay-sabay habang papalapit sa akin. Dahil sa takot binuksan ko ang bote ng langis at itinapon ito sa kanilang direksyon. Nagsimula silang sumigaw at sa unang pagkakataon nakita akong nasusunog ang mga ito. Pero habang nagliliyab sila ang kanila ng anyo ay nagbago. Hindi na sila mukha ng mga kaibigan ko, kundi mga nakakatakot na nilalang na may pakpak at mahahabang kuko. Tama nga ang sinabi ni Aling Maria sa akin noon. Tumakbo ako palabas ng kubo at hindi na lumingon pa. Ang tanging nasa isip ko noon ay makalabas muli sa gubat. Nang marating ko ang dulo, bumagsak ako sa lupa, humihingal at umiiyak. Akala ko tapos na ang lahat, Kuya Chris, akala ko iligtas na ako. Pero habang nakaluhod ako sa gilid ng gubat, humihingal at nanginginig, biglang bumalot ang katahimikan. Nang subukan kong tumayo, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa paligid. May malamig na pakiramdam na dumaan sa batok ko na para bang may humihinga sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang matandang aswang na una kong nakita sa puno noong gabing pumasok kami sa gubat. Nakatayo siya ilang metro mula sa akin, ang kanyang mapulang mata ay nakatingin diretsyo sa akin at ang kanyang dugo ang ngiti ay mas malaki kaysa dati. "Akala mo ba makakatakas ka?" sabi pa nito. Itinaas niya ang kanang kamay at naramdaman ko ang lupa sa ilalim ko na parang umuuga. Biglang tumubo ang mga ugat ng puno mula sa lupa, mabilis na gumagapang at pilit akong hinihila pabalik sa gubat. Pilit kong binunot ang itak na nasa bag ko at pinutol ang mga ugat pero napakarami ng mga ito. "Tulungan niyo ako," sigaw ko pa. Ang paligid ay puno ng tawanan at ungol at ang huni ng tiktik ay muli kong narinig sa bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang dumating isang matandang lalaki na may hawak na sulo. "Tumayo ka, bata," sabi pa niya. Ang boses nito ay matatag pero kalmado. Nakabarong siya at may dalang baston na puno ng mga nakaukit na simbolo. "Ang lugar na ito ay hindi para sayo, hindi ko sila kayang talunin," sigaw ko habang patuloy na pinuputol ang mga ugat na pumapalibot sa akin. "Huwag kang magpapadaig sa takot mo," sabi niya habang hinahalikan ang suot nitong kwintas. Sa isang iglap biglang nawala ang matanda sa paningin ko, napakabilis niya. Nakarinig na lang ako ng mga ungol na para bang nasasaktan. Ilang sandali pa nakita kong napaatras ang matandang aswang at ang mga kasamahan nito. Tumayo naman ako at lumapit sa kanya. "Sino po kayo?" tanong ko at nagsimula na kaming maglakad palayo. Ang tanong ay, "Sino ka at anong ginagawa mo rito?" Sagot at tanong niya. Nang makalabas kami sa gubat, bigla na lang siyang nawala at ang tanging naiwan sa akin ay ang sulo na nasa lupa. Pagkatapos kong kunin ang sulo, tumingin ako sa paligid. Tahimik na ang lahat pero alam kong hindi pa iyon ang katapusan. Pagdating ko sa baryo, halos madaling araw na. Tahimik ang paligid. Nagmamadali akong umuwi pero nang marating ko ang bahay, napansin kong nakabukas ang pintuan. "Nanay, tatay," tawag ko habang dahan-dahang pumapasok. Wala akong narinig. Ang bahay namin ay parang mas malamig kaysa sa dati at may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Hindi takot kundi parang may nanonood. Nang buksan ko ang lampano, napansin kong gumagalaw ang mga anino sa dingding pero wala namang bagay na dapat gumagalaw doon. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni nanay pero bago ko mabuksan ang pinto, narinig kong muli ang huni ng tiktik mula sa labas ng bahay.
Bigla akong napatigil, tumingin ako sa bintana at doon ko nakita ang matandang aswang na nakatayo sa ilalim ng puno sa harap ng bahay namin. Hindi na siya nakangiti, seryoso ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay nagbabaga sa galit. Hindi ka makakatakas, Marco, sabi niya, pero sa pagkakataong ito parang hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay may mga anino na hugis tao na unti-unting nagiging halimaw. Ang mga ito ay hindi ordinaryong tao. Hinawakan ko ang itak ng mas mahigpit at ang bote ng langis. Ilang sandali pa may narinig akong malakas na kalabog mula sa kwarto ni nanay. Tumakbo ako at binuksan ang pinto. Wala naman akong nakita, pero ang mga gamit sa kwarto ay nagkalat at sa dingding ay may mga marka ng kuko parehong ng mga nakita ko sa gubat. Maya-maya pa narinig ko ang boses ng matandang lalaki sa paligid. Hindi ko lang mawari kung saan siya banda. Panahon na para harapin mo ang pugad, Marco. Hindi sila aalis hanggat hindi mo sila natatapos. Pero paano po? Tanong ko sa kawalan habang nanginginig. Labanan mo sila gamit ang agimat mo at tatagan mo ang iyong kalooban. At anong agimat ang sinasabi nyo? Ang suot mong kwintas, isinuot yan ng lolo mo nung bata ka pa, yan ang nagbibigay ng proteksyon sa'yo mula pa man noon. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang, pero lumabas ako ng bahay habang dala ang sulo, itak at bote ng langis. Nakita ko ang matandang aswang na parang hinihintay ako. Sa likod niya lumabas ang iba pang nilalang mahahaba ang mga dila at ang kanilang mga kuko ay mas matutulis pa sa mga itak. Huwag kang magkakamali, bata, ikaw na lang ang huling hadlang para maangkin namin ang lugar na ito, sabi pa ng matanda habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa paligid. Hinawakan ko ang kwintas at itinapat sa kanila. Dumukot ako ng asin at isinaboy ito sa harap nila. Nakita ko silang nag-atras, pero masyado silang malakas at tingin ko noon hindi ko sila kaya. Sa kabila ng takot at pagod na palitan ito ng matinding determinasyon, hawak ko ang sulo ng mas mahigpit at tumayo ako ng tuwid sa harap ng mga aswang. Hindi niyo kami pag-aari, hindi niyo kailanman maaangkin ang lugar na ito, sigaw ko habang itinaas ang sulo. Akala mo ba'y kaya mo kaming talunin? Ang pugad na ito ay matagal na sa amin, sambit nito habang ang kanyang mga kuko ay kumislap sa liwanag ng buwan. Hinawakan ko naman ang itak sa kabila kong kamay at huminga ng malalim. Hindi ako papayag, sagot ko sabay tumakbo papalapit sa kanya. Ang laban, Kuya Chris, ay mabilis, magulo at punong-puno ng sigaw at mga ungol. Ang matandang aswang naman ay sobrang bilis, halos hindi ko siya mahawakan. Marco, huwag kang susuko, muling sambit ng boses. Itinapat ko ang sulo sa matandang aswang at kahit bahagya siyang napaatras, mas lalo siyang nagalit. Bigla niya akong tinulak at bumagsak ako sa lupa. Ang sulo ay gumulong palayo at muntik nang mamatay ang liwanag nito. Habang nakahandusay ako sa lupa, naramdaman kong muli ang malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Akala ko ay katapusan ko na, pero biglang may dumaan na anino mula sa gubat. Lumapit ito sa sulo at itinayo ito. Hindi ka nag-iisa, Marco, sabi pa nito. Pagtingin ko, nakita ko ang anyo ng matanda na nakita ko sa kakahuyan, ang matandang tumulong sa akin. Panahon na para tapusin ito, sabi pa nito habang itinuturo ang matandang aswang. Agad naman akong tumayo at sa pagkakataong yon, hawak ng matandang lalaki ang pulang tela. Binuksan niya ito at biglang isinaboy sa aswang ang parang pulbos na hindi ko alam kung ano yon. Napatingin ako sa matandang aswang, AC, bigla itong nagwala at nangisay ng labis na parabang nasasaktan. Hindi kayo magtatagumpay, huling sambit niya bago ito naging isang uwak at lumipad palayo. Nang matapos ang lahat, humarap ako sa matandang lalaki, tulad ng dati napakaseryoso ng mukha nito. Sino po ba talaga kayo at anong ibig niyong sabihin tungkol sa agimat? Anong klase itong agimat at paano kayo nagkakilala ng lolo ko? Habang tinitingnan ko ang matandang lalaki, seryoso pa rin ito, bumuntong hininga muna siya at tumingin sa akin ng masuyo na parang may hinahanap na sagot sa mga mata ko. Ako si Mang Lorenzo, sabi niya, ang boses nito'y malalim at puno ng karanasan. At ang agimat na nasayo ay isang pamana mula sa iyong lolo, isang bagay na matagal nang iningatan at ipinasa sa pamilya niyo. Dahil sa sinabi niya, napakunot ang noo ko. Ang lolo ko, paano, ano ang koneksyon ng lolo ako sa mga aswang na to? Sunod-sunod ko pang tanong noon. Si Mang Lorenzo ay naglakad patungo sa isang malaking bato at naupo roon. Ang agimat na hawak mo, Marco, ay hindi basta-basta. Ito ay isang bagay na may kakayahang magtakda ng balanse sa pagitan ng mga aswang at mga tao, pero hindi lahat ng tao ay kayang magkontrol nito. Ang lolo mo, si Pedro, ay isa sa mga tagapangalaga ng agimat na to at siya ang nagtakda ng mga patakaran kung paano ito dapat gamitin.
Nung panahong yon ang inyong pamilya ay naging bahagi ng isang malaking misyon upang itaguyod ang kapayapaan at protektahan ang mga tao mula sa mga nilalang na kagaya ng mga aswang. Nagkibit ako ng balikat hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Kung ganon, bakit hindi ko alam ito, bakit hindi ko naaalala? Sa mga nagdaang taon, Marco, pinili ng inyong lolo na itago ito mula sa inyong mga mata. Hindi siya nagtakda ng anumang bagay na magpapakita ng agimat hanggat hindi pa handa ang pamilya mo. Hindi ka pa noon, ngunit ngayon tumayo si Mang Lorenzo at lumapit sa akin. Ngayon, ikaw na ang napili upang ipagpatuloy ang misyon ng inyong pamilya. Tahimik akong nakatingin sa kanya at ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi ko ng pabulong. Linisyan lang niya ako noon at sinabing nandito ako, Marco, gagabayan kita, tandaan mo, hindi ang lakas ang magpapatalo sa mga kaaway, kundi ang tapang na magpatuloy laban sa takot. Bago pa ako makapagsalita, isang mahinang pagaspas ng mga pakpak ang narinig namin mula sa malayo, para bang isang uwak na nagmamasid. Tumigil si Mang Lorenzo at kaagad kong napansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Hindi pa tapos ang laban, hindi mo pa natatapos ang iyong misyon, Marco, panahon na upang matutunan mo kontrolin ng agimat at bawiin ang lugar kung saan ginawa itong pugad ng mga aswang. Napatigil ako sa paghinga, ang mga salitang iyon ni Mang Lorenzo ay parang kidlat na dumaan sa aking isipan, mailalim at bigat ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Hindi lang basta pagtatanggol sa sarili o sa pamilya, ang misyon ko ngayon ay ang bawiin ang isang buong lugar mula sa mga nilalang na kayang magbigay ng takot sa sinuman. Ngunit paano ho ako magsisimula, paano ko matututunan kung paano kontrolin ang agimat na to? Nanginginig ko pang tanong sa kanya noon. Ang agimat na yan ay hindi basta-basta matututunan, kailangan mong makipag-ugnayan dito. Ang bawat tao na maihawak ng ganitong uri ng kapangyarihan ay maisariling paraan ng pagkontrol dito. Sa ngayon, kailangan mo munang makapag-isip ng malinaw, hindi ito mangyayari kung puno ka ng takot. Isang matinding lamig ang dumaan sa aming pwesto, tumigil kami saglit at sa hindi kalayuan nakita ko ang mga aswang sa ilalim ng mga puno, kumikislap pang mapupula nitong mga mata sa kadiliman. Mang Lorenzo, mga aswang ba sila? Tanong ko, hindi ko na rin maitago ang takot ko noon. Marco, at kung nais mong magtagumpay, kailangan mong matutunan ang tunay na gamit ng agimat mo. Hindi ito simpleng sandata, kundi isang puwersa na nakatali sa iyong sarili, siya yung damdamin, lakas ng loob at iyong pananaw. Kumuha siya ng ilang mga piraso ng kahoy mula sa paligid at inayos ang mga ito pabilog sa harap ko. Ngayon, Marco, maghanap ka ng iyong focus, mag-focus ka, isara ang iyong mga mata at tingnan mo ang iyong sarili, anong nakikita mo. Napatigil ako, naguguluhan, ngunit sinubukan kong sundin ang sinabi niya, sinara ko ang mga mata ko at nagsimulang mag-isip. Sa dilim ng aking isipan, nakita ko ang mga imahe ng aking lolo si Pedro na nagtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko naaalala. Ang pakiramdam ko'y tila may puwersang umaagos mula sa mga kamay ko, isang malamig na parang yelo na dahan-dahang dumadaloy. Ang agimat, Marco, ay hindi isang bagay na magagamit sa galit, ito ay may balanse at tanging ang mga pusong malinis at mailayunin ang makakapagpadala nito sa tunay nitong kapangyarihan, wika pa ni Mang Lorenzo bilang pagsunod sa kanyang utos. Binuksan ko ang aking mga mata, sa harap ko nakita ko ang mga piraso ng kahoy na parang napapalibutan ng kakaibang aura. Sa kalagitnaan ang kanyang mga salita, ang pakiramdam ko ay nagbago, parang may isang bagong lakas na dumaloy mula sa aking mga kamay, isang lakas na hindi ko pa kayang kontrolin, ngunit nararamdaman ko na ito'y dumadaloy at umaabot sa aking mga buto, umaapaw sa aking katawan. Magandang simula, Marco, ang sabi ni Mang Lorenzo habang tinitingnan niya ako ng may paghanga. Ngayon alam mo na kung paano makuha ang iyong kapangyarihan, kailangan mong matutunan kung paano ito gamitin. Ang madali ka ng takot. Kasabay ng kanyang mga salita, isang malakas na ingay ang narinig namin mula sa unahan at nakita ko ang mga aswang nasa likod mo. Sigaw ni Mang Lorenzo, sabay talon patungo sa aking likuran. Nang tumakbo ang mga aswang patungo sa amin, isang inding puwersa ang dumaloy mula sa agimat sa aking mga kamay, isang kakaibang enerhiya, isang enerhiyang matalim at malamig, para itong hangin na may kasamang malamig na bagyong dumaan. Ang puwersa ng agimat ay nagdulot ng mga alon na nagpagpag sa buong paligid, parang may mga hangin at naglalakbay mula sa aking mga kamay, pumapalibot ito sa mga aswang at nagdudulot ng kakaibang kirot sa kanilang mga katawan. Marco, kontrolin mo ito, sigaw ni Mang Lorenzo mula sa likod ko.
Ang agimat na kwintas ko noon ay hindi na isang ordinaryong piraso ng bato o kagamitan, sa halip ito ay isang uri ng esensya na kumakatawan sa kasaysayan ng aking pamilya, isang puwersa na tumutok sa pag-aalis ng masamang nilalang mula sa mundong ito. Hindi ko na kailangang mag-isip ng mga kasanayan o sining sa pakikipaglaban. Ang agimat ang nagbigay sa akin ng kakayahang magmanipula ng hangin at malamig na enerhiya. Ang agimat ni Lolo ay kayang kontrolin at palamigin ang hangin. Sa bawat paggalaw ng aking mga kamay, ang hangin ay lumalakas sa paligid at ang mga aswang na malapit sa akin ay parang naipit sa malamig na puwersa. Ang mga katawan nila ay nagsisimulang mangisay, hindi dahil sa apoy kundi dahil sa matinding lamig na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Hindi na nila kayang makagalaw at ang bawat segundo ng paghawak ko sa agimat ay nagiging sanhi ng mas matinding paglamig na sumasakal sa kanilang buhay. Kasabay ng isang malakas na hiyaw, itinaas ko ang aking mga kamay. Ang puwersa ng hangin at lamig ay dumaloy patungo sa mga aswang at sa hindi inaasahang paraan ang kanilang katawan ay nagiging malutong, nagiging malabnaw at sa huli unti-unti ito dinurog ng hangin. Sa sandaling yon, naramdaman ko na ang agimat ay nagbigay sa akin ng higit pa sa pisikal na lakas. Ang kapangyarihan ko ay nakasalalay sa kakayahan kong kontrolin ang mga elemento ng kalikasan, ang malamig na hangin, ang malamig na enerhiya ng agimat na hawak ko at ang kakayahang magsanib ang mga ito upang magdulot ng katapusan sa mga nilalang ng dilim. Habang ang huling aswang ay naglaho sa ere, napansin ko na ang buong kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Ang mga punong kahoy ay muling nagsimulang maghi at ang hangin ay naging malamig ngunit hindi nakakatakot. Tumayo ako at tiningnan si Mang Lorenzo noon na nakangiti at may paghanga sa kanyang mga mata. "Marco, nakita ko na ang iyong tunay na lakas," sabi pa niya na puno ng tapang at respeto. "Hindi mo lang tinanggal ang mga aswang kundi pinatunayang ang agimat na hawak mo ay hindi isang simpleng kapangyarihan. Ito ay isang uri ng pagkontrol sa mga puwersa ng kalikasan, isang kakayahang magtatakda ng balanse sa mundo." "Hindi ko pa rin po ganap na maunawaan," sagot ko pa noon kay Mang Lorenzo, "pero pakiramdam ko po may isang misyon akong kailangang ipagpatuloy." Ninisyan lang ako ni Mang Lorenzo noon at inilapit ang kanyang kamay sa aking balikat. "At ikaw ang magiging tagapangalaga nito, Marco. Sa bawat hakbang mo natututo ka at mas makikilala mo ang iyong sarili. Itinakda ka ng lolo mo na ipagpatuloy ang layunin at gamitin ang lakas na ibinigay sa iyo sa kabutihan. Ngayon ay muli mo nakuha ang lugar na ginawang pugad ng mga aswang." Habang nagsasalita si Mang Lorenzo, ramdam ko ang bigat ng mga salitang yon, pero may kasamang lakas at tiwala. Napansin ko rin na ang mga puno ng kagubatan ay hindi nakagaya ng dati. Ang hangin na kanina ay puno ng tensyon ay naging magaan na sa ilalim ng malamlam na buwan, tila may bagong simula para sa lugar na yon. Tumingin ako sa paligid. Ang lugar na minsan ay puno ng takot at mga anino ng masamang nilalang ngayon ay tila isang paraiso na muling naibalik sa liwanag. Pero alam ko na hindi ito ang katapusan. Sa bawat laban may bagong hamon na darating, ngunit sa aking mga kamay at sa gabay ni Mang Lorenzo, natutunan kong ang agimat ay higit pa sa isang kapangyarihan. Isa itong tungkulin, isang tungkulin na magdudulo ng kapayapaan sa buong bayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Marco ng inyong maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.